At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ayon sa mga ulat, ang Pangulo ng Pilipinas na si President Coting ng Norte Jr. ay inaresto na ng mga otoridad matapos ang mga seryosong akusasyon laban sa kanya. Samantalang si Senador Amy Marcos naman, kapatid ng Pangulo, ay nakatanggap ng matinding batikos mula sa mga netizens dahil sa isang controversial na pahayag. Ayon sa mga impormasyon mula sa mga otoridad, ang pagkakaaresto kay PBBM ay may kaugnayan sa ilang aligasyon ng hindi tamang pamamahala sa mga pondo ng gobyerno. Ang naturang kaso ay matagal nang iniimbestigahan ng mga ahensya ng gobyerno at lumabas na may mga hindi pagkakaunawaan ukol sa mga kontratang inilagda ng administrasyon. Sa ngayon, patuloy na nagsasagawa ng mga investigasyon at ang mga detalye ng kaso ay patuloy pang isinasa publiko. Samantala, ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na tinangkang ipaliwanag ang pagkakaaresto sa kanyang kapatid ay nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa mga netizens. Ayon sa kanya, ang aresto kay Pangulong Marcos ay isang uri ng political harassment at bahagi ng isang malisosyong plano upang sirain ang pamilya Marcos. Hindi rin pinalampas ng ilang netizens sa kanyang mga pahayag at agad na naglabas ng kanilang saloobin sa social media. Hindi maiwasan ng mga netizens na magbigay ng mga komento laban kay Senadora Amy Marcos at ilang mga kritiko ang nagsabi na tila binabaliwala ng senador ang mga seryosong isyu na kinakaharap ng kanyang pamilya. May mga nagsabing ang mga pahayag ni Senadora Amy Marcos ay maglalayong linisin ang pangalan ng kanilang pamilya at iwasan ng mga pananagutan sa mga kontrobersiya. Sa kabila nito, may mga tagapsuporta rin ng senador na patuloy na ipinaglalaban ng kanyang paninindigan. Sa ngayon, patuloy ang mga sumusunod na kaganapan at inaasahan na magbibigay ng pahayag ang mga opisyal ng gobyerno ukol sa mga susunod na hakbang. Habang si Senadora Amy Marcos ay patuloy na naharap sa mga batikos, ang bansa ay nagmamasid sa magiging epekto ng mga kaganapang ito sa political landscape ng bansa. Ang mga susunod na araw ay magbibigay liwanag sa mga isyong ito. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ngayon dyan, sa naiyahan na buhat, asam na siya gaadto, planning a coup d'etat, planning to overthrow the government, kasi di yan, hawak mo ang military. So sabi ko sa sarili ko, ayaw ko na magtrabaho ng ganun, na araw-araw ka pinag-iisipan na meron kang gawin. Samok ra siya ba, magtrabaho ka, unya na pa yung nga intriga, madaot lang imuhang kamada. So yun ko, sabi ko sa kanya, pwede ba ako lumibat sa education? Kasi tatlo naman yung plataforma ko, mapayapang pamumuhay, trabaho, edukasyon. So sabi ko, pwede ako lumipat ng DepEd. Sinabi ko din sa kanya kung bakit. Ayaw ko na intrigahin ako. And then he said yes. So napunta ako sa DepEd. And then, the other one, sabi ko, supportan mo yung air travel ko. Sabi ko, di na nangyari yun. Pinilit namin, di na natupad yun. Isang beses, sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba? Na meron akong maliliit na anak. Kasi namin siya, do I have to tell them? A semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So hindi na, some beses. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam ko ng trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, priority daw si Maya. So, I said, okay. This is, some form of insincerity. Okay, wala namang problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi akin. Problema ko lang naman yan. Di man yung problema ng bayan. Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? Di naman. So,
liit na bagay. Ako na gagawa ng paraan para ako maging nanay. Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Okay. So, that was that. That was personal sa aming dalawa. And then, dito na tayo sa DepEd. Alam niyo na yon, diba? Sinabi ko na sa inyo. Ang budget ng DepEd. Alam niyo kasi, I don't like talking about my life. I don't like talking about my feelings. I only want to talk about my work. Kaya, hindi ako nagsasalita. Pero, ganito yung nangyari. PRD never, ever asked me to run for president. Yan yung totoo. 7 times niya ako pinuntahan sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko. Hindi siya talaga nagsabi sa akin na tumakbo ka for president. In fact, sinabi niya sa akin, huwag kang tumakbo for president kasi nanggaling ako dyan, mahirap siya na trabaho, anak kita, naaawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Yan ang sinabi niya sa akin, paulit-ulit. Yung sino ang witness ko to say na totoo ang sinasabi ko, yung nanay ko. Because sa 7 discussions na yon, nandoon ang nanay ko parati nakaupo, nakikinig, hindi nagsasalita. There was only one time, one discussion na nagsalita yung nanay ko. Nilagay ko yung nanay ko doon para makinig siya sa aming dalawa ni PRD. So, on the hindsight, maybe ginamitan ako ng reverse psychology ni PRD, hindi ko alam. Siya lang ang nakakaalam kung bakit paulit-ulit niya sinabi sa akin, huwag ka tumakbo for president. Kung magkaroon kayo ng pagkakataon na tanungin niyo siya bakit. Another proof na hindi ako sinabihan ni PRD na tumakbong president. He left me a document, 2 papers in a folder. Unfortunately, naiwan ko sa bahay namin ngayon. Dala ko siya dito sa Manila para ipakita sa inyo, pero naiwan ko siya sa bahay. Ang nakalagay doon, so maybe the next time na magkita-kita tayo lahat, dalhin ko siya. You can read, but you cannot take photos. You cannot take videos of the document. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD. Hindi si PRD ang sumulat nun, ibang tao. Nagsasabi yung tao doon, Sara should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP. Yun yung nakalagay sa left side na document. Nakalagay sa right side na document, Sara should not run for any position. She should endorse Bongo Rudy Duterte for President and Vice President. So yun yung proof ko. Yun yung dala-dala ni PRD na document nung very last meeting namin. Dala niya yung document na yun. So yun yung proof ko na hindi talaga nagsabi si President Duterte
na tumakbo ako for president. And even if nagsabi siya, hindi din talaga ako tatakbo for president. Maaga ako nagsabi sa inyong lahat. Sabi ko, I don't know kung may mga media pa at the time na nandito ngayon. Sinabi ko, huwag nyo na muna akong tanungin about the presidency para hindi pa ulit-ulit yung tanong. Antayin nyo na lang January 2021. Pagdating ng January 2021, paalam ko sa inyo ang decision ko kung tatakbo ang president o hindi. And true enough, January 2021, maaga ako nagsabi sa lahat, sa taong bayan, na hindi ako tatakbong president. Unfortunately, hindi naniwala lahat. Kasi sinasabi ninyo, yan yung track ni President Duterte. Hindi ako tatakbong president, hindi ako tatakbong president. And then, nag-substitute siya. But, yes, anak ako ni PRD, and yes, meron kayong nakikita sa akin na nakikita ninyo sa kanya. But I am a different person. Yung mga anak ninyo, hindi yan clones ninyo. Meron yan silang sariling pag-iisip, meron yan silang sariling kapasidad, meron yan silang sariling damdamin. Yun yung unfortunate part noong announcement ko noong January 2021 na hindi ako tatakbong president. Walang naniwala kasi sinabi nila, gagawin lang niya kung ano yung ginawa ng tatay niya. Hindi. Desisyon ko yun na hindi talaga ako tatakbong president. Because at that time, ang gusto ko, pangarap ng lahat siguro na mayors, naka 3 consecutive terms ka as mayor. Okay. So, klaro na yon. May questions doon? Yes, ma'am. Sino po yung nagsulat doon sa folder? Unsigned siya, walang pangalan, and I think sinadya nila na wag lagyan ng pangalan yung 2 letters kasi it was really a Sara bashing document. It did not say anything nice about me. So, I think sinadya nila na hindi sabihin sa akin kung sino yung sumulat ng 2 documents. How did you feel po when you see those documents? Wala naman akong problema sa sarili ko. Alam ko kung anong kakayahan ko, alam ko kung anong kapasidad ko, alam ko kung ano yung kaya kong gawin. So kung ano man yung sabihin nila, ng 2 tao na yon, hindi siya nakaka-apekto sa akin. Merong, yes, yun. Sige. Good morning, Michael Freitas. Why are you telling all these details to us now? What's the context? Ang context nito is the sit down that I promised everyone. Nagsabi ako na mag-sit down ako. Merong mga questions noon na sinabihan ko kayo na it needs a sit down. Pinot off ko yung sit down na yon. Sabi ko nga I don't like talking about my life. So hindi ko siya ginawa. Related siya sa letter A, PBBM's deception claim versus VP SD. So, kailangan ko kasi sabihin sa inyo ang simula hanggang ang huli. So, in chronological
order ko siya para maintindihan niyo yung kwento. So, yun yun. Yung deception. Actually, nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo, hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay. Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang ha, hindi ako nagko-cocaine, pero sobrang lamig niya na yung sipon ceremony of issue. O wag niyo lang ina-answer siya kasi sa sobrang dami natin. Tissue lang sir, may panyo ako. Ayoko ng panyo. Huwag niyo i-off sir kasi sa sobrang dami natin. Mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot yung hangin. Okay. Hindi ako umiiyak. Hindi ako nagko-cocaine. Malamig yung aircon. Okay. So yun. Hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng president at vice president, di ba? Ako gani, sa Binisaya pa, dawat-dawat raman na. Di ba? Dawat-dawat raman na. Ako, ginatira ko nila kada adlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan. Ang mahalaga, matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin na gagawin namin. Diba? So, I don't understand why we're talking about feelings. So, hindi ko na siya sasagutin. And then, sabi ng mga tiga Davao, nandun ako sa Davao nung lumabas yung deception na yan. And iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw na musulti nga I was deceived. So I thought, well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos na ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. So yan yung context. Mahaba ng context. Okay? So nasaan ako? 2021 January.
2021, October, filing. Kita ninyo ako nag-file ng mayor.